Ang nakuha lang ng work, si ano niya, yung asawa niya. Siya raw kahit anong pilit niya na mag-apply, na-reject na raw siya ng open work permit. Ngayon, nag-try daw siya na kumuha ng ano lang, kahit close work permit daw, wala daw talaga. Isasama niya na rin daw yung kanyang 2 anak na pauwi ng Pilipinas. Yun! Magsusundulan tayo. Grabe, no? Diba sabi ko sa inyo, medyo matagal pa mag-i-snow. Ayun, kagabi. Nag-snow na, meron na palang forecast. Sabi ng asawa ko, may forecast na ng snow. Tapos sabi ko, ano lang yan? Baka hindi yan magtutuloy-tuloy kasi maaga pa eh. Wala pang kalagitnaan ng November. Last year kasi, halos magkatapusan na ng November, saka nag-snow. Tingnan nyo naman. Oh. Puti na yung yung paligid. Saka ang -6. Tapos tinignan ko rin yung yung weather hanggang ng itong buong buwan. Parang tuloy-tuloy na ng puro minus. At itong Saturday yata mag-i-snow na tuloy-tuloy. Kaya eto na. Eto na naman. Eto na naman ang dilubyo. Pero ayos lang. Not complaining about that shit too much. Kasi ordinaryong weather to sa Canada. Sa amin kasi baka sabihin nyo, hindi naman ganyan sa Toronto, hindi naman ganyan sa Vancouver. Dito na sa amin, sa Manitoba. Pagka ganito, malamig, normal na yung nagma-10, -15, -20, minsan nga maabot pa ng -35, 40, ganyan. Pero para lang ma-clear natin yung sa mga nanonood sa akin na nasa Pilipinas, hindi pare-pareho ang weather. Di ba isang country lang kami, Canada lahat, pero hindi pare-pareho ng weather. Dito sa Manitoba talagang malamig. Tawag nga nila dito sa Winnipeg winter peg, kasi madalas yung yung malamig siya na klima. Pero pagka pumunta ka sa Toronto, Vancouver, bihira sila yung lumalamig na todo na katulad nito. Parang natanong ko yung si Boss A, yung aking tropa diyan nasa Ontario. Pinakamalamig na raw diyan, parang -1 ganyan. Ano lang yan Yun yung pinaka-winter nila. Shout out kay Boss A. Namimiss ka na namin dito, wala kaming kainumang iba. Tapos yun, sa kanila ganon. Kaya kadalasan pagka nagsasabi sila, bakit ang daming pumupunta sa sa Ontario, pumupunta sa Toronto, sa Vancouver, sa mga ganyang lugar ng Canada. Kasi alos ang binabayaran doon, magandang klima. Kaya ang mo naman doon, maganda yung klima doon, pero sobrang mahal naman ng cost of living. Hindi siya tulad dito na malamig, pero yung cost of living namin dito significantly lower compared sa mga big cities. Balance. Kasi kung nandito ka na nga, malamig na, tapos mataas pa cost of living, ba't ka pa titira dito, di ba? Lumipat ka na lang dun sa magagandang area ng Canada. Pero hindi yan yung gusto kong sa inyo, kwento. Di ba? Palit-palitan tayo, no? Di ba? Kagahapon yung video ko sa inyo, sabi ko, safe ka. Kasi dahil sa TR to PR na bagong announcement ni Canada. Safe yung mga doon, yung mga temporary resident na nandito na sa Canada. Madali na sila, baka madali na silang ma-PR. Pero itong ikikwento ko sa inyo, si tropa, babae. Malungkot yung yung story niya kasi ilang years na sila dito, family sila. 3 years na sila dito nakatira. Pero sa sila? Sa BC. Palaging sa BC yung mga yung mga kwento ko kasi dun yung madalas na maraming nakakapunta ng mga kababayan natin, pero ang hirap maging PR. Ngayon, ito sila kabayan. Pareho sila ng company. Dumating sila dito as student din. Student yung kanyang asawa. Tapos siya nag-open work permit dito. Kasama na nila yung anak nila, 2 yung anak nila. Ang problema, ito na nung nag-renewhan na ng mga work permit, nakakuha ng magandang trabaho si Mister. Kaya lang ang problema, si Mrs. hindi na siya na-renew. Sa ngayon kasi, ang hirap na kumuha ng mga yung open work permit kasi
pagka ganyan. Lalo na, di ba dati ang binibigyan lang ng open work permit yung mga, ano ba to, halos lahat pala binibigyan ng open work permit basta magtatrabaho yung partner mo dito. Kahit anong course pa yan, kahit anong ano pa yan, program pa yan, kahit less than a year, 4 years, masteral or bachelor, or basta kahit ano, yung partner mo may bibigyan niya ng open work permit. Ngayon hindi na. Dapat yung mag-aaral, masteral ang kanyang inaaral para yung kapartner niya mabibigyan ng open work permit. Ngayon ito, dumating na sa mga ganitong sila kabayan. Hindi pa sila na PR kasi kakatapos lang daw ng ng schooling ni partner. Ang nakuha lang ng work si yung asawa niya. Siya raw kahit anong pilit niya na mag-apply, na-reject na raw siya ng open work permit. Ngayon nag-try daw siya na kumuha ng kahit close work permit daw, wala daw talaga. Puro refusal. Hindi niya nga rin daw alam kung bakit na re-refuse yung kanyang pinapasa. Isasama niya na rin daw yung kanyang 2 anak na pauwi ng Pilipinas. Akala nila daw parang kasi nagbenta rin sila ng kadami-daming gamit na sa Pilipinas, binenta na raw nila yung sasakyan nila, binenta na raw nila yung basta yung mga gamit nila kasi parang ibuhos lahat sa sa student pathway nung kanyang asawa. Ngayon kasi at that time 2023, 2022, madali talaga Ganun nga yung ginawa ng mga mekos-mekos, di ba? Kasi kaya nga yun yung pinaka loophole na ginawa ng mga mekos-mekos. Ang problema, hindi kaagad sila na PR. Yun ang pinaka dito pinaka problema. Pagka hindi ka na PR dito, talagang alanganin ka. Kasi nagbabawas talaga si Canada ng mga temporary resident. Malas niya lang, hindi pa siya umabot dun sa bagong announcement ni nung the other day lang, yung tungkol sa TR to PR. Sabi niya, talagang baka hindi pa talaga ito yung time para sa amin na mag-stay dito sa Canada, sabi niya. Gusto ko nga siyang tawagan para kausapin siya tapos marinig niya Kasi naaawa rin ako sabi niya kahit ikwento ko na lang daw, okay lang naman daw, walang problema. Babalik na lang daw siya sa Pilipinas at magi-stay daw muna sila sa sa parents niya. Pansamantala. Saka ang naman daw kasi yung kanyang mister naman magkakaroon ng trabaho, tapos mapapadalan sila ng pera. Yun ang kagandahan sa kanila. At least kahit papaano, isa sa kanila na retain dito. Kasi yung iba talaga totally buong pamilya, 'di ba? Karamihan ng mga kwento, buong pamilya talaga uwi. At least yun, sabi niya makaka-focus yung asawa niya sa trabaho, saka talagang kukuha muna ng permanent residency bago sila bumalik dito para sigurado. Katulad ng ginawa ko, 'di ba? Meron pala ng mga kasama ko rito na kahit hindi pa sila permanent resident, kinuha na nila yung kanilang family through spousal. Ngayon hindi na rin masyadong spousal, wala nang ngayon yung parang reunification program nila. Wala na, hininto na rin ni Canada. Talagang kung sino lang yung mag-aaral, sino lang yung magtatrabaho, yun lang talaga yung mapapa-stay dito. Hindi tulad nung sa akin, hinintay ko pang ma-PR ako, tapos umuwi ako ng Pilipinas, di ba? Ganun yung istorya ko. Sabi ko nga sa misis ko, napakaswerte talaga natin dahil sa mga nangyayari sa Canada. Paano kung ganyan yung nangyari sa atin? Sabihin na natin na yung trabaho namin naman, in demand naman. Alam mo yung kaba na baka hindi ka ma-PR kasi may mga may mga nahuli sa amin na mga batch, talagang yung hindi sila na-extend pero nag-apply uli sila, nakuha naman nila yung open work permit. Pero syempre nakakaba yung ganun, di ba? Yung hindi ka mapalagay na baka mapapauwi ka na, ganyan. Nung time namin, yung kumukuha pa lang kami ng PNP, talagang sa sobrang alam mo yung kampante kami. Ako, PNP kasi, pagka na-approve ka ng PNP mo, magpapadala si Government of Manitoba ng certificate na PNP ka na. Ngayon, yun yung i-attach mo para mag-a-apply ka sa sa PR mo. Parang umabot ng 1 buwan muna bago ko inasikaso. Sabay nung hinahanap ko na, nandun kasi sa sa spam mail ko, nabura. Buisit talaga. Tanga Nung mag-a-apply na ako,
Wala yung ano, yung paper na yun, hindi ko man lang sinave, hindi ko man lang sinend sa ano ko, sa asawa ko. Nag-request pa uli ako ng PNP na yun. Eh buti na lang, siguro mga 2 weeks, 3 weeks lang din, nakuha ko yun. Pero ngayon hindi na pwede yung ganun. Sige na, ito na yung aking asawa. Matakbo-takbo pa eh. Ito na yung asawa ko eh. So tatapusin ko na ito yung indikasyon. Natapos na yung video ko. Ilang muna. Marami pa tayong kwentong ganyan. Marami nagme-message sa akin. Yung iba humihingi ng tulong. Eh ano eh, hindi ko rin alam kung paano isasagot sa kanila eh, kasi sino ba naman si Brandon Boy? Hindi naman ako recruiter. Ilang muna, pinahaba ko na naman, 15 minutes na naman yung i-edit ko. Ayoko mag-edit ng mahaba eh. No? Yun na. Like, share, subscribe, yung mag-ano nyo. Sinapaalam.